Nagpahayag si DILG Secretary Benhur Abalos na may 10 milyong pabuya sa sinuman na magtuturo kay Pastor Apollo Kibuloy. Nge! Grabe talaga to si DILG Secretary Abalos eh. Sinasabi nga ng mga concerned citizen na nasa Davao City lang si Pastor Kibuloy at ang tanging kakausapin lang para maituro ito si Tatay Digong na sinabi nga niya na alam niya kung nasa naroroon ang kanyang kaibigan si Kibuloy. Ganun talaga siguro eh. Nakakaya ang ating intelligence, ang ating mga kapulisan na walang magawa para hanapin at hulihin si Pastor Kibuloy. Ito namang si Tatay Digong yung sinasabi ng kanyang mga kalaban sa politika. Baka nga daw, dahil sa 10 milyong pisong halaga na pabuya kay Kibuloy, papahuli na niya ito. At sinabi pa ng mga kanyang kalaban sa politika na gahaman daw sa pera si Tatay Digong na maaring sa halagang 10 milyon ay tatablahin daw niyang kanyang kaibigan. Wala rin masabi itong mga kalaban ni Tatay Digong. Pati mo naman si Tatay Digong ay sinasabi nilalaglag ba niya ang kanyang tunay na kaibigan. Ito namang ating mga kapulisan talaga. Alam naman nila na hindi aalis ng Davao City si Kibuloy dahil pag umalis siya ito, lilit ang kanyang mundo at maaaring madali siyang hulihin kaya hindi daw siya aalis doon sa kanyang baluarte na sinasabing pinoprotektahan nga ni Tatay Digong at ang kanyang mananampalataya para ito hindi mahuli sa kanyang kaso kinakasangkutan na sexual abuse, human trafficking at sinasabing money laundering at ang mga panggagahasa sa mga kabataang babae sa loob ng mahabang dekada. Secretary Abalos, saan ba galing ang 10 milyong piso na pabuya na ito? Ngunit sinabi din niya na galing daw ito sa kanyang malalapit na kaibigan na gustong tumulong para mahuli si Kibuloy. Grabe, gusto pa lang tumulong bakit simple lang yan haluglugin nyo ang buong baluarte ni Kibuloy sa Davao City at talagang gawin nyo na hulihin siya. Pero kung talagang hindi magkakaroon ng commotion talaga, hindi talaga pahuhuli ng buhay ito si Kibuloy na alam naman niya ang kanyang mga mananampalataya at kapanalig ay talagang ipagtatanggol siya at pagtatakpan siya na ito'y mahuli. Grabe, isang ma-influential tao sa ating bayan. Hanggang ngayon na hindi mahuli-huli dahil nga sa mga nagpuprotekta sa kanya ng mga politiko na kanyang binagyan ng malaking halaga sa kanilang mga kampanya sa mga nagdaang eleksyon at sinasabi sa darating na midterm election sa susunod na taon ay magbibigay na naman ito ng salapi para sa kanyang mga mamanokin sa Senado, lalong-lalo na sa partido ni Tatay Digong. Ganun talagang ating bayan, pagdating sa politika ay talagang napapabayaan na ang hinaharap na kahirapan ni Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin at 3 beses na pagkain sa itlalapag sa pagkainan sa walang humpay na taas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko ang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay ni Juan Pasang Cruz. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak kung saan talaga hantong si Kibuloy, mahuhuli ba siya sa sinasabing pabuya na 10 milyong piso.